Kaya ang pwedeng sumagot kung kasi po nung huli tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated, sir, sa AFP under the framework ng MDB-SEB yun, sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano, ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng Act of War. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Armed attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro di ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard? Sa umaaligid-aligid yung sa organisasyon po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po sa... Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Ay tama po ito, under ninyo to armed force. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definisyon ng China? Opo. Wow Talaga lang Papa, Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what military is doing. And Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard.
ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po niyo bang inaamin na hindi niyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin niyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard, because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami, ay nangihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now, in terms of, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan paggera na. Wag natin ibahin eh. Kasi na tayo eh. Ang hirap naman natin na para naman tayong yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo. Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin Yusek Madriaga kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AFP but kahit po pala yung tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? Anong coordination? Pwede pong tawagin si J3 pero pwede sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya ang trabaho. Medyo kaya may Amerikano o sinong ibang bansa po kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan kay may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin.
Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun dahil ako hindi naman ako Coast Guard, hindi din naman ako, civilian lang ako pero nakapagdala ako ng supply doon sa ayungin. Opo, yun lamang po. Kailangan lang po nating linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang gusto kong linawin talaga, bakit handa na ba tayo doon sa usapin na naglagay na, pumayag na tayo, paano kung nagpalipad din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila? Ano po kayang reaksyon natin, Chairman? Ano po ang magiging reaksyon natin kapag sila naman ang nagpalipad na doon, nagpaliparan na sila doon? Tayo na po naipit sa gitna. Yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply doon. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat, Senator Robin. Senator Bato? Yeah, with the indulgence of Senator Robin Hood Padilla, gusto ko lang mabigyan ng closure yung issue na binring up ni Senator Robin Hood Padilla as far as Coast Guard is concerned. Dapat klaruhin natin dito. Huwag tayong mag-depend doon sa definition na ibang bansa. Mag-depende tayo sa ating sariling definition at alam natin, it is a universally accepted concept na yung Coast Guard talaga is not part of the military. Ang Coast Guard ay isang civilian agency, not part of the military. Kasi mahirap kung magbigay tayo ng gray area for them to misinterpret, overinterpret, or underinterpret. Baka mamaya, diyan magsimula yung problema natin. Kaya gusto ko lang klaruhin yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla, na talaga, ang Coast Guard, as far as we are concerned, is civilian in nature. Civilian talaga ang Coast Guard, hindi yan military. Kaya nga kayo ang ginagamit dyan sa West Philippine Sea para hindi masyadong aggressive ang dating because we are using your white ships, not the gray ships of the Navy. Diba? Mabuti yung magkaintindihan tayo dito. Kasi wag kayo what if sabihin ng Argentina, our Coast Guard is part of the Philippine Navy. Wala kaming pakialam sa inyo kung anong definition nyo. Pero international standard dictates that ang Coast Guard talaga is a civilian agency. I don't know if merong kukontra dito sa aking sinasabi. Mabuti yung klaruhin natin na ang Coast Guard ay civilian, hindi part of the military. Yun lang, in support to the issue of Senator Robin Hood Padilla. Thank you, Mr. Chair. Yes. Just a short reaction. Baka sabihin ngayon ng mga nagmumonitor naman dyan ng mga netizens na kami ni Senator Robin Hood Padilla porque we are sticking to the definition of Coast Guard as far as Philippine government is concerned. Baka sabihin naman nila na makachino kami for all we know, Mr. Chair, baka sabihin ng Chino na whatever definition Google is giving to you, hindi namin naaminin yan. So wala ring mangyari talaga. O iiwas yung mga Chino na yan sa responsibilidad dahil ginagawa na nga nila eh. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So wala talaga yung mga tao niyan. Iba, may sariling interest yung mga tao niyan. Kaya magkaisa tayo dito. Kami dito sa Senado, kayo sa Armed Forces at sa Coast Guard. Siguruhin natin na synchronize tayo in defending our national interest. Wala akong pakialam kung kumikiling kayo sa Amerikano, kumikiling kayo sa Chino, wala akong pakialam. Basta importante yung ating interest bilang Pilipino. Bahala kayo kung paano gawin nyo yan. Do you think pag ang Coast Guard binangga ng malaking barko ng Chinese Coast Guard doon sa West Philippine Sea at yung ating mga Coast Guard ay nagalunod doon sa dagat, meron kayang sasaklulo sa kanila? Tayo rin, walang ibang sasaklulo. Kaya we have to, maganda yung sinasabi na natin dito sa committee rito. Ang tanong natin dito is, how prepared are we? As far as defense preparedness is concerned, I don't want to be a warmongerer here. Pero bilang isang Pilipino,
kailangan siguruhin natin na handa tayo. Anong immediate action drills na pinagagawa ninyo, J3 ng AFP, pag may nangyari sa Coast Guard yun, o kaya nagkakaroon talaga na shooting war, hindi napigilan ng China dahil iniinis sila ng mga Coast Guard natin. Come over here, banggain nyo kami. Binangga nga ng Chino yung Philippine Coast Guard. Tapos, yun na, nagkaputukan na. Ano ngayon ang... we don't have to go to the details. Gusto ko lang malaman from you, J3, ikaw man ang in charge sa operation ng buong Armed Forces of the Philippines. How ready are we to respond to that situation? Baka sabihin na naman yung mga mapariyo tayo sa Mama Sapano na hindi mo na kami mag-respond dahil hintayin mo na namin yung clearance ng presidente. Ano bang immediate action nyo dito? Pag ganun mangyari, yun nga. Worst comes to worst. Nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang gumalasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Ikaw, G3, kaya natin. Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So but with that time, with all our capabilities, with the Armed Force of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command, we will be ready, Your Honor. Thank you. At with the time comes, tawagan nyo kami ni Senator Robinhood Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Dala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan, tawagan nyo lang kami. Sasama kami sa inyo. Yes, Huwag kayo maglala. Thank you very much for that assurance.